The results of the election shows strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Ang ating saligang batas, hindi porket sinabi, tuloy mo yan. Di ba? Ituloy mo trial. Teka muna. And nasa saligang batas din natin, nabigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin ng due process? Kailangan sumunod ka sa regla. Ano ba ang regla? Bago ka tumanggap ng demanda, kaya nga hindi ba yung pag nagdemanda sa piskalya, tinitingnan nila kung may probable cause. Tapos pag sa tingin nila meron, ipapile nila sa hukuman. Ang judge mismo, sa saligang batas, sinitingnan na may probable cause ba ito bago ako mag-issue ng warrant. Kailangan dumaan doon sa isang process eh. Hindi basta tuloy-tuloy. O, maliban pa sa sinabi mong sayang ang panahon. Sayang ang panahon, sayang pa pera. Not only that, it is so divisive. It creates schism. In fact, it has already created a schism or a division sa mga puwersa dyan dito sa ating bansa. So sa halip na bigyan mo ng pansin yung mas pangangailangan ng mga kababayan natin, ang dating sa serbisyo publiko, doon ka magpo-focus sa pagpapaalis mo sa isang opisyal na groundless pa. Pero ang dapat history ng mga tao, bakit ganyan umarte yung mga Senador. Mga sinasabi ko mula sa poll, these senators, being politicians, will never reach their political future on a subject matter that will pull them down. Kasi alam nila na yung taong bayan ayaw sa impeachment kasi nagkaroon na ng survey dyan. The results of the election shows strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Proof ng election, Attorney Sal. Results ng election. Ano? Resulta ng nakarang election, Attorney Sal, yung mga kumalaban kay VP Sara, marami sa kanilang hindi nanalo. You will fall. Malaking pagbagsak nila pag ikaw ay pumabor dyan sa impeachment. Kaya ngayon, naghahanap sila ng graceful exit. But having said that, constitutionally, pwede talagang mag-dismiss. Pero kung tatanungin mo si Inday Sara, tuloy nyo. Siniraan nyo ako na siniraan para makita ng taong bayan ang pagka-inosente ko. But actually, Madam Vice Presidente, kahit na hindi ituloy yung impeachment, alam naman ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Kasi nga, patagal nang tinatalakayan sa Kongreso, pinakita na rin kung ano ebidensya nila, hindi naman ebidensya yun. Talagang sinisiraan ka lang, gusto ka lang tanggalin sa Panguluhan sa 2028. Kaya ang tao, kahit na walang impeachment, alam na inosente ka, Madam Vice President Inday Sara. Samantala, Teresa, pag-usapan naman natin itong Senate presidency. Sinabi kasi ni Senator J.V. Ejercito na mas makabubuti kung magkasundo na lang daw. Sa term sharing, sina Senator Cheese Escudero at dating Senate President Tito Soto sa pamumuno ng Senado sa 28th Congress. Pareho silang miyembro ng National People's Coalition o NPC at kapwa qualified. Ang kay Ejercito, dagdag niya, mas maganda kung walang bangayan, lalo na't iisa ang partido nila at maraming suliranin ng bansa na kailangan harapin ng Senado. Itinuring niyang normal yung usapin ng leadership tuwing may bagong kongreso. Kinupirma na rin ng ilang senador na lumalapit na sina Escudero at Soto sa mga kaalyado upang humingi ng suporta. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, inalok din siyang tumakbo bilang Senate President. What's your take on that,
Attorney Sal, para hindi na lang mag-away si Senator Cheese and Senator Tito, why not si Amy Marcos daw, Attorney Sal? May offer naman daw sa kanya. Unang-una, yung tatlo, hindi na dapat maupo. Kasi, isa-isay natin. Mga kaibigan natin to, pero kailangan, dinidiscuss natin academically. Walang. Kumbaga, hindi naman personalan to. Yung isa, naging Senate President, di ba? At kaya siya tumakbo daw uli dahil marami siyang gustong gawin. O kaya isang anchor, nang ini-interview siya, tagal-tagal mo na sa Senado, ba't di mo ginawa yan? Ilang dekada ka na ba dyan? Ha? Hindi ba, siya ang pinakamatagal na naging senador. Ilang terms na ba yan? O pang-apat na dekada na. O bakit kailangan pa? Madalit sabi, bilang Senate President ka, hindi ka nagpakita na dapat na maupo ka muli. Yung isa naman, first time na Senate President, problematic na kagad. Sa halip na manindigan siya bilang isang Senate President pagdating sa illegal na pag-aaresto ng Presidente Duterte, bilang abogado, wala rin. Hindi niya rin ginawa yung kanyang tungkulin bilang isang abogado at bilang Senate President. Yung isa naman, Sus Maria Jose, napakabalat kayo naman yan. Di mo pagkakatiwalaan yan. Di mo malaman kung palaging pansariling interes siya. Kaya hindi dapat pwede. Sino dapat? Ako. Considering na yung majority, ilan ba majority? 13 senators lang. Sobra-sobra na eh. Bakit sobra-sobra na? Kasi yung mga nandiyan, gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, yan, susunod yun sa kumpas ng taong bayan, ng tinig ng taong bayan. Ang taong bayan nagsalita, survey, sa resulta ng eleksyon, na sila ay naninindigan with the Dutertes. Kaya nga yung mga kumontra, pumagsak lahat. So madalit sabi, yung mga narariyan, maliban pa dun sa nahalal na dati ng Duterte, maliban pa dun sa dati ng Duterte, bago nagkaroon ng halalan pa. At yung mga iba na nakikita nila na pag kinontra mo yan, may problema tayo. Yung mga yan, talagang magdo-Duterte yan. Hindi yan boboto ng laban sa mga Duterte. So ano ngayon? Ibig sabihin, kayo, majority ng mga naniniwala sa pagka-inosente ni Inday Sara, naniniwala sa illegal na pagkaka-aresto, nakikinig sa boses ng taong bayan, dapat sa inyong ranggo magmula ang isang Senate President. Ba't di nyo gawin si Senador Bongo ang maging Senate President? O kaya si Senador Bato? O kaya si Senador Robin Padilla? O kaya si Win Gatchalian? Yan naman yan naman Senate President. Hindi naman kailangan ng sobrang galing mo dyan. Kasi pag-aaralan mo ng rules, magpipreside ka eh. Magpipreside ka lang. Kailangan alam mo rules. And these people that I mentioned, can just study them. Basta malaga, kailangan yung mga Duterte ang maging Senate President, yung mga nasa grupo ng Duterte, hindi yung mga nanahimik, yung mga nagbalat kayo, yung mga kumontra sa mga Duterte. Yan ang aking posisyon dyan.